Marami kasing humihiling na naghahanap yung pagsasalita ko dito. Kaso hinaharangan nila, binablock nila. Kaya kahit anong gawin nila, gagawa din ako ng paraan. Gaya nga, nagdidilim na naman. Gusto ko lang ipaalam sa inyo yung kung ano talaga ang katungkulan ng pangulo dito, bawat pangulo ng bansa sa bansang demokrasya. Ito ay yung pangangalaga niya sa saligang batas, yung constitution. Kailangan sila ang kanlungan ng demokrasya at hindi para sa demokrasya ng lahat ayon sa pananaw ng mga politiko upang magkaroon ng katungkulan diktador tungo sa malupit na pamamaraan. Yan ang kaya yan papunta sa martial law yan kung hindi nila makakuan yan. Kaya upang maiwasan yan ang ginagawa nila dahil aalma kaagad ang tao pag martial law Kaya ang kwan nila niyan ay yung kagaya sa Malaysia na ibig nilang palitan. Samantala, pwede naman nilang yung dating constitution ay gawin. I-amenda nila yung ayaw nila. Pagkatapos i-ratify nila o pagtibayin yung gusto nila. Kasi maraming provision doon sa kung na yan Tama yung sabi ni Davide na kung yan yung constitution na yan ay papalitan, ang ekonomiya natin o tayo lahat ay papunta sa impyerno. Kasi ang ibig ni Marcos at saka ni Romualdez ay yung gayahin yung uri ng gobyerno ng Malaysia. Kasi nakatago yung Hari Traina dyan Kung tawagin yan ay rotating constitutional monarchy. Ang gusto ni Marcos, siya ang maghari. Dahil yan ang pangarap ni Ferdinand Marcos yung magnanakaw na yun. Sasabihin nila napakabuti. Kaya ito ay pamumunuan ng isang monarko, yung Hari Traina, yung huling desisyon sa kanya na ang kapangyarihan ay limitado at hindi lubos. Ang kapangyarihan ng monarko ay nakukontrol ng ibang pinuno ng pampamahalaan. Yan yung Prime Minister. Kaya diyan ko din sinisisi yung si Queen Elizabeth Yung putang inang babae na yun Patay na pero minumura ko pa rin. Dahil nga dyan sa ginawa nilang lax investment, ilasay. Na inamin din ng mga na gumagamit sila ng mga bugos na mga investment fund. Inamin nahuli nila sa Malaysia dahil malalagay sa ang Malaysia sa kahihiyaan. Kaya ang gusto niya, siya maghahari at hindi mamamahala. Kaya nga sinabing weak At ang tunay na pinuno ng pamahalaan, yung ministro ng partido. Kaya ang mamamayan, mawawalaan ng karapatan kung sinong gusto nila talaga mamuno. Kundi i-representa lang sila ng mga kakwanyan, mga kasapi ng parlamentary. Na sila ang gumagawa ng batas. Kaya yung rotating na yon, ang mangyayari, ililipat, parang Japan din style Japan din palibasa, yung apo ni Marcos ay yung emperor ng Japan. Kung yun ang pangalan niya, Michiko, yung nanay niya. Ikaw muna riyan, inaso-aso ng mga yakuza. Kaya yun na napangasawa ng anak ng emperor noon.
na ngayon siya ang emperor. Pero umayaw na yung ama, kaya ito na si Marco, yung anak ni Marcos. Apo ni Marcos yung emperor ng Japan. Kaya yan ang gusto nilang mangyari. Katulad din dito. Demokrasya tayo eh. Kaya nga sabi, hindi pwedeng martial law. Dadaanin sa martial law. Papalagang mga tao. Kaya yan, aamyendahan nila. Pero yan sa kung na yan, mas madali sila makapagnakaw. Kaya nga nangyari doon sa Malaysia eh. Oh. Yung 1MDB, One Malaysian Development Berhad, hindi yan sovereign wealth ng Malaysia. Diyan nagmumula ang pera natin. Yung pondo na pumapasok dito, ipapadaan nila sa PBCom. At yung PBCom na yan ang magpapalabas ng pondo. Talagang napakahirap ang ginagawa nila. Ay nahuhuli ko lahat. Kaya yan malalagay sa alanganin ng Malaysia, mapapahiya sila. Yan ang sinasabi ko na lang sa inyo. Kahit anong mangyari, hindi ko bubuksan yan hanggat nandyan sila. Unawain ninyo yung sulat ko, yung Herculean Wonder. Yan ay walang dokumento si Marcos dyan. Isang tambak yung dokumento na yung pinakikita ni Imelda. Oh, asan ngayon? Bakit hindi makuha ng anak niya? Kaya nga, unawain din ninyo yung sinulat ko doon sa ICJ. Napakabigat noon. Kaya itong mga kunito, alam ko darating dito ang peacekeeping force. Ngayon, kung aarestuhin yan, si Marcos at ipagtatanggol ninyo mga military, pasensya kayo. Dahil iuutos ko na pagpapatayin kayo. Basta pinagtanggol ninyo yan, iuutos ko pagpapatayin kayo at ako mananagot. Kaya kayong mga non-commission na military, wag na ninyo sama yung mga pulis na yan, dahil mga tulisan yan. Iwanan na ninyo yung armas ninyo dyan, magsiuwi na kayo doon kung gusto ninyo talagang mapabuti kayo. Kayong mga junior officer, wag ninyo sundin yung mga maharlika na yan. Dahil yan ang kwan nila niyan. Kaya nga, si Lisa, hindi ganun ang kwan niya. Ginawa lang siya, blinakmail siya. O, tignan mo si Maharlika, kakampinan niya si Digonyo. O, kaya nga sinasabi ko eh, ang nagbibigay sa kanya na sinasabing puting ahas ay nasa CIA, nasa Malacanang. Yang kwan na yan, mga Maharlikan general. Sinasabi ko na lang sa inyo yan para malaman ninyo kung paano nila kayo ginagago. Oh. Kaya wag ninyo pagpapaniwalaan si Maharlika. Dahil yan, kakampihan ng Amerika, kakampihan ng China. Yan, sa buwatan yan, conspiracy theory. Yung mga trabaho nilang ganyan, kung wari away-away, matagal ng style ni Marcos yan, ginagamit pa sa atin. Ginagamit ko din sa kanila. Kung anong ginagamit nila sa mga tao, ginagamit ko din sa kanila. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga military, kung ipagtatanggol nyo, huliin, ipagtatanggol ninyo yan, yung mga peacekeeping force, sasabihin ko sa kanila, sige, patayin ninyo. Akong bahala. Pananagutan ko yan. Tignan ko lang ang mga galing ninyo. Dahil alam ko, maraming darating dito na peacekeeping force. May padating na sa NATO. Kasi alam na nila bagsak, yung ginawa ko, bagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya napilitan sila ilabas kagad yung COVID. Yung COVID na yan, balak na naman nila magpa-ineksyon dito ng mga bakuna. Ang mga bata. Sabi ko, langis lang na nyog. Langisan mo dito kung saan itinurok yung kwan na yan, yung ineksyon, langisan lang ninyo. Yan, diyan kayo makakaligtas. Dahil yan, balak na naman nila dahil hindi nila nakontrol
Ang gusto talaga nila, palitan tayo dito. Itong mga putang ina mga ito akala mo mga sino Kaya, yan kasi ang gusto ni Ferdinand. Makilala yung pangalan nila sa buong mundo, titingalain. Nasaan nang titingalain? Nandito ako. Ako master account holder. Kaya nga, yung mga dami account na yan, marami dyan sa bangko natin, mga bangko dito na malalaki. Bilyon dolyar, hindi lang 1 bilyon, 10 bilyon, kundi 100 bilyon. Ang nandyan. At ang pinakamalaki yung BPI. Trilyon. Kaya trinabaho ko muna yan, dami account na yan. Ilantad ko muna ang kanilang kawalangyaan. Paano ninyo makukuha? Hindi ba kalyente? Kaya panampasyal mo sa buong mundo? Hinihimok mo sila na ibigay sa inyo? Kaya itong putang inang kuting na ito, itong animal na Marcos na ito, anak ni Marcos, panay din ang labas ng bansa, naghahanap ng kakampi. Kilala nila ako, kaya nga sabi ko, inuuna ko sa labas ng bansa. Bago ko man yan. Yan ang ginawa ko. Inuuna ko muna yung nasa labas ng bansa na tinira ng tinira para wala silang mahingian ng tulong. Nagulat na sila, nabigla. Kaya nakuan sila ngayon. Napilitan sila ngayon na magbago ng konstitusyon. Akala siguro yung putang inang mga rumaldo sa mga politiko na ito, mga magnanakaw na politiko na ito, na kaya nila akong pasunurin kahit kailan, hindi ninyo ako kayang pasunurin. Sabi ko nga, magpitpitan ng bayag, walang mangyayari sa inyo, hindi ninyo ako kaya. Yan ang sabi ko sa inyo mga military dyan, kung gusto ninyo mapaigi, dahil kung nandyan pa kayo at binanatan kayo, pati pamilya nyo damay, walang biyayang darating sa kanila. Sabihin ko sa inyo totoo, dahil diyan ang pinangangalagaan ko yung One Malaysian Development Bank. Itong Divine Wealth, madali na ito dahil ito talaga nakapangalan sa akin yan pero hindi ko inaangkin. Pero yung sovereign wealth, yan ang gustong kunin ng Marcos, malaki din na nandyan. Dahil bawat bansa, default na sa kanilang utang. Hindi sila makabayad. Dito, nag-i-imprenta sila ng dollar. 2014 pa. Kaya nga sinasabi ko, isa si Dilema, isa si Drilon, isa si Titangco, Purisima, si Marojas. Kaya nga kung wari magkakampihan na sila dyan yung sinasabi nilang Dilawan. Pati ako na pagbibintangan Dilawan. Hindi ako pwedeng pagbintangan ng Dilawan. Dahil wala akong kinakampihan isa man sa inyo. Dahil puros kayo, mga politiko, puros kayo magnanakaw. Kaya nga ang hiling ko sa mga maging ma-house arrest lahat yan. Kung ayaw ninyo kung pakinggan, di nasa sa inyo yan. Ano ngayon sa akin? Di kunin ko yung party ko. Hindi naman nila magalaw dahil dadaan na sa akin ang perma. Pati deuterium. Hindi na mabubuksan yan. Ano kung mamatay lahat? Ano sa akin? Kaya yan ang kinakatakutan nila. Kaya nga, yung sulat ko, Herculean Wonder, nagpalabas na sila na hinahanap na nila ako. Paano nila ako hanapin? Nagbigay muna ako ng mga demand ko. Kaya yung yan, bankrupt ng Amerika, ang laki na ng utang nila. Ngayon, sino ngayon na nagpipinance ng mga gera at mga terorista dito sa buong mundo? Yung mga Marcos na yan. Maharlikan General. Katulong nila yan CIA. Yan CIA, yan ang blackmail kay Lisa. Hindi luko-luko yung tao na yan. Nasisirain niya ang kanilang pamilya. Paparantangang magnanakaw. Yan, hawak nila si Lisa dahil yung tunay na kumandidato ay patay na, pinatay na nila. Sabihin ko sa inyo totoo, gaya kay Manny Villar, sinasabi nila si Manny Villar, tignan mo mas bata pa kaysa dun sa anak niya.
Oh, ang tanda na nung asawa niya, pero yung lumabas na Manny Villar, ang bata pa. Ibinaon niya dahil kasapangan nila sa pera. Ang nagbaon sa kanya, na buhay. Sabihin ko sa'yo, buhay siyang binaon, in-check. At ngayon, yung mga sasabihin ninyo na kalaban ng China, paano magiging kalaban ng China lahat na nakaupo sa mga matataas na ng gobyerno nila? Halos puro in-check na. Oh, kaya sinasabi ko, magkasabot yan si Duterte at saka si Marcos. Paano? Yung nanay niya nagputa. Oh, yung nanay ni Ferdinand Marcos nagputa. Oh, dahil kandidato noon yung asawa niya. Oh, nakikabit sa inchik. Kaya, ang daming kalukuhan nila eh. Kaya yan ngayon, mautak ito Amerika eh. Oh, palalabasin niya ngayon. Sino ngayon ang nagpipinansa ng mga gera, ng mga terorista? Oh, di itong Pilipinas. Kaya yan kaya pinatitigil ko ng pag-imprenta niyan. Oh, tignan mo si Jokno, natakot na. Oh, dahan-dahan na umiiksit. Katulad ni Doke, dahan-dahan na umiiksit. Akala nila hindi ko sila habulin. Dahil si Espinilla, pinatay nila. Yung pinalitan ni Jokno. Dahil nakita niya ang pera kung saan nanggagaling eh. Oh, ang daming pera. Kinukuha ng mga maharlikang general. Nakikinabang mga religion. Oh. Kaya ang ginawa niya, nagnakaw din siya. Magkano sweldo ni Espinilla noon? 15 million. Ngayon, magkano kay Jokno? 42 million. Kaya dinagdagan nila para hindi masilaw na magnakaw. Hagilapin ko lahat yan. Imposible naman. Kung saan napunta yung mga pera na yan. Walang pondo. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Walang pondo. Kaya yan si Lisa, binablackmail nila yan. Ngayon, kung binablackmail nila, papatayin yung anak niya, yung mga magulang niya, yung mga malalapit sa kanila. Oh. Kaya nga sinasabi ko nga maski na yung kay Bantag, hindi siyang pumatay. Ang nagpapatay dyan, ito si si Marcos talaga nagpapatay dyan. Dahil yan, talagang kriminal yan eh. Yung panggulo ninyo ngayon, kung wari, ang bait-bait niyan, walang kibo. Ulul ka. Oh, isa kang kambing na nagdamit tupa. Kaya nga yung wolf, may title akong ganon. Kaya nga, yan ang pinakamaganda niyan. Walain na natin ang politika. Ngayon, pagdating nila dito, kaya sabi ko sa mga non-commission at saka sa mga junior officer, iwanan na ninyong armas nyo, magsiuwi na kayo. Dahil yan, kung yung back pay, yung back wages ninyo, ibibigay yan. Pero, kailangan, makakuha kayo lahat. Kung ano talaga naging papel ninyo, dyan sa military. Dahil yung mga maharlikang general, yan CIA na yan ang gumagawa ng kaguluhan dito sa ating bansa. Inamin ni Jack sa akin na siya nagkukuha ng MILF nagsusupply ng baril. Kaya gusto niya ako isama sa bundok. Napaghahalata ako siya. Kaya umiwas ako. Sabi ko, hindi naman ako dito sa Pilipinas hindi naman ako dito sa Mindanao magkukuha. Dahil nga dyan, ang alam nila sa Pulumulok. Nandoon yung tao. Wala doon sa Pulumulok yung tao. Sabihin ko sa inyo, totoo. Dahil nagpunta kami noon dyan para i-design. I-design ko yung makinarya para sa natural gas. Pinakita sa akin yung makinarya nila. Kaya sabi ko, hindi obra yan. Dahil yan, kaya hindi nila kaya inaya nila ako doon para tignan ko. Iba naman ang tinutunguhan na noon. Abay, may 2 buwan na kami, wala pa naman nangyayari. Matapos sasabihin ni Jack, wala kayong gagastusin kahit isang pera doon sa kooperatiba doon.
Tapos kinausap ako kung kaya kong pasukin yung pabrika ni Enrile. Kaya ko, kako, dahil may kaibigan ako doon. Para mapag-aralan, yung gagawa na lang ng lighter at saka magkukuha ng mga gas dyan sa kwan. Kaya hindi karamihan yon. Hindi feasible yon. Hindi pwedeng mass production. Kaya yan, nakakulong nang dito ang kwan. Kung talagang matino yung mga Marcos na yan, noong pa sana, ginawa na nila yung exploration ng fossil fuel dito. Dahil dito nang gagaling yung mga linalabas ng nasa deuterium. Lahat ng dumi ng deuterium, linalabas yan. Noong pa sana maunlad. Pero hindi nila makaya. Kaya yung ko na yan, yung sinasabi ko na Maharlika investment pa niya, dyan sa 1 MDB, 1 Malaysian Development Bank. Diyan nila kukunin yung pondo sana. Pagkatapos magbabalak sila sanibang Land Bank at saka Development Bank of the Philippines. Kayo mga retired, tumanggap na ba kayo ng mga ninyo, ng mga retirement nyo? Wala. Kaya sila naguguluhan na. Hindi na sila makapag-imprenta ng dollar dahil binulgar ko na. Alam na ng Amerika yan dahil nga doon may koneksyon ako doon kay Kwan. May koneksyon ako doon kay Robert Kennedy. Hindi naman ako nakikuhan kay Trump eh. Si Trump gusto niya siya mag-implement ng Nisara-Gisara. Bakit? Ano bang pakialam niya sa kayamanan ng bayan? Pagkatapos itong kwan na ito, gusto din nila silang magkuhan. Mga ari-arian dito, mga natural resources natin, mga likas na yaman. Kaya ang gusto nga ng putang inang Marcos na yan, 100%. Ang magiging pakinabang lang natin, trabahador lang tayo. Kung trabahador lang tayo, alipin tayo. Yung putang ina niya. Kaya minumura ko yan. Ang bigat. Ang bigat ng mga pinaggagawa nila. Ngayon, ang gusto nila Muslim. Ang kukanin nila China. Kasi ang China, hindi nagkukan yan. Hindi yan sumasamba sa mga kwan. Kung hindi ka sumasamba kay Kristo, hindi ka Kristiyano, kundi Muslim ka. Kasi ang sinasamba nila, yung mga patay nila, yung mga kaluluwa ng mga patay nila. Doon sila nakabatay. Kaya nung pagpunta ko nga noon sa Chinatown, nung New Year nila, malungkot. Pinanunod ko yung mga inchik doon, ano sa akin. Gumalaw sila, yung katwirang ko. May minisyon ako doon, malungkot sila. Bukas ang mga tindahan nila. Noon kasi, bisperas pa lang, sarado na mga tindahan nila. Ngayon, bukas. At saka malulungkot sila. At saka ang mga nanonood lang doon, na karamihan, yung mga Pilipino. Yung gusto nila, yung dragon dance. Kaya yan ngayon. Kaya kinukuha ko ng search warrant ang mga simbahan dahil marami dyan, mga simbahan, yung iglesia at saka yung Muslim. May mga armas sila dyan. Dinumabang kayong pagdating ng peacekeeping force, yung katwiran ko. Dahil ang sabi ko, kung ipagtatanggol nila yung Marcos na yan, sige, banatan nyo, pananagutan ko yan. Hindi ako natatakot. Ngayon, kung susunod kayo, yung back wages nyo, ibibigay sa inyo. Babalik uli kayo sa military. Yung mga general, mga colonel na yan, wala na yan, may mga kaso na yan dahil yung mga nakatikim ng mga ninakaw na pera. Kaya nagnanakaw na itong mga pulis, marami silang pinalalabas, ninanakaw. Pinalabas lang nila na marami pang pera na nanakawin, pero walang pera. Pero, tinitira talaga nila. Kaya sabi ko nga, hindi loko-loko. Si Lisa Araneta na
sisirain ang pangalan ng kanilang mga ninuno. Kaya yan si Marlica, ang puting ahas niya, nandyan sa mga maharlikang general at saka sa CIA. Sila nagpipedback sa kanila. Kaya walang palag. Kuwari, away-away. Stanley Ferdinand Marcos yan. Sila din ang nagpa ng MPA eh. Oh, bakit? Dahil kung ako'y nasa taas ng bundok, alaga ako ng MPA. Kung nasa baba ako, alaga ako ng militar. Binabanatan ko silang dalawa. Paano nila ako alagaan? Pinapapatay nga ako ng iglesia kay Bilog eh. Oh, 4 na iskan na namumuno. Nagaling sa Nueva Ecija. Oh, ang sinakyan ni Nabilog para patayin ako, yung punggok na Pajero na ang plate number X7 XDM 711. Ang kulay niya ay kulay granate at saka cream. Oh. Yung granate sa bandang taas, yung cream sa bandang baba. Tapos magpupo sila dito sa kwang ko na mga matino. Tot nyo. Kung pinatay nila ako, kung napatay nila ako, hindi naman pumutok yung baril niya. Tatawa nga ako eh. Oh. Kaya yan ngayon ang mangyayari sa ating bansa. Yan ang gusto ng mga Marcos. Para mapasunod siguro nila ako. Tignan mo. Ngayon lang lumabas yung hari ng kwan. Kasi, kadamay yung hari nila sa pangungurakot dito sa 1MDB. Oh. Yan ang sovereign wealth ng mga Pilipinas. Yan ang gagaling ang pondo ng bayan natin na dinadaan papunta sa PBCom. Kaya hindi sa PBCom nakakwan yan, mahinang kwan lang yan para hindi mahalata, mahinang kwan, pero nandyan diyan tumatanggap at yan ang nagpapabibigay ng pondo papunta doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya yan sinakwan, mananagot yan. Talagang malaking kaso yan. Bakit nag-iimprenta kayo ng hindi ng dollar na hindi naman currency ng Pilipinas? Oh. Kaya ngayon, lumalabas na ang bansa natin napakasama dahil sa mga putang ng mga politiko na yan. Dahil lalabas at lalabas, bagsak ang ekonomiya ng Amerika, bagsak ang ekonomiya ng China. Oh. Kaya makakakampi yan. Dahil ang gusto nila kayamanan dito. Oh. Kaya magiging masama ang Pilipinas dahil lalabas na yan na ang Pilipinas ang nagpipinance ng mga gera at mga terorista. Oh. Ano yan ngayon? Kaya napakahirap. Kaya nga sabi ko, unawain ninyo yung mga sulat ko. Nandoon na napakahalaga yan. Saan sila ngayon tatakbo? Kaya nga sabi ko, putang ina ng mga ito, Guantanamo abot nyo sa akin. Kaya nga gusto ko house arrest, bigyan sila ng katwiran. Auditin sila. Kung wala kang ninakaw, at kung meron man, at kung kaya mo isuli, yung ninakaw mo, isuli mo. Malaya ka. Pero hindi ka tatanggap ng biyaya. Oh. Kung maski na 5 sentimos lang at kulang pa rin, o piso man lang yan, nagkulang, yung kwan mo, kulong ka pa rin. Dadaanin sa tamang proseso. Hindi katulad ng ginagawa ng mga batas dito. Kaya nga ito, sinasabi nila, kaya hindi nila maimbitahan sa Kongreso yung si Rapporteur, hindi nila kayang imbestigahan eh. Yun, kaya nga sabi ko, kay Clarita Carlos, kay Roque, mga tanga kayo. Hindi ko alam kung ginagawa ninyo, nagtatanga-tangahan kayo o ginagawa ninyong bobo ang sarili nyo. Kasi nga, kasama ang Congress sa pagpapatibay ng batas na yan tungkol sa ICC. Pero nakaligtaan nila na iyamin mga pawalang bisa.
Kaya tuloy lang sila, kaya nakarating dito. Hindi totoo. Hindi totoo na si Marcos ang may kagustuhan yan. Primero pa lang sinasabi na niya na hindi nila papasukin dito. Ang pumatay yan, maski na kaya nga pinatay nila si Lapid dahil hindi nila kayang kontrolin. Sino nagpapatay? Yung Marcos na yan. Pero pinipilit nila si Bantag. Wala ang kasalanan si Bantag. Ang kasalanan lang ni Bantag, kasabwat siya sa pagplano. Na kung wari, siya ang kwan. Nasa ngayon ang kaso ni Bantag, wala na. Dahil hindi nila mapatunayan. Dahil ako, nag-ingay na ako eh. Kaya nga sabi ko kay Bantag, hanapin mo na sa Cavite lang ang pumatay. Hindi hinanap niya. Natagpuan niya sa Tagaytay. Alam ni Remulla yan. Dahil kaharap siya sa nagplano. Pagkatapos sasabihin may sakit siya. Hindi totoo may sakit yan. Naiipit na siya eh. Kailangan iligtas na niya ang sarili niya eh. Hindi siya pinapalitan eh. Kung ikaw may sakit, hindi mo na kayang gampanan ng katungkulan mo bilang isang DOJ, palitan ka na. Kaya nag-iimbestiga yung mga kongreso. Ano ba papilang kongreso? Gumawa ng batas sa ikabubuti ng bayan. Hindi yun sa ikabubuti ng bulsa nila. Kaya sila na lang ang nag-iimbestiga. Saan ka naman nakakita? Yung papel ng judiciary, pinapilan na nila. Napakahirap niyan. Yan. Pero yan, hahabulin ko yung one Malaysian con. Napakalaking pera. Anong kayamanan ng Malaysia? Nandyan trilyon. Kaya pinalabas lang si Jolo na ninakaw yan para mawala yung pangalan Marcos sa Book of Guinness Record na pinakamalupit na magnanakaw. Dahil mas malaki ang kukunin ni Jolo, pero mas malaki pa rin kay Marcos. Dahil ang pinakialaman niya, yung pagpapahiram sa Group of 5. Kaya yung Group of 5 na yan, At tapos sasabihin, pipinansa ng Amerika. Ano yung pipinansa ng Amerika? Ibaksak na ekonomiya nila. Kaya yung pagpinansa Ukraine, nandito kaya pumunta si Zelensky dito. Pag-upo pa lang niya, pumunta na si Zelensky dito sa Pilipinas para humingi ng tulong. Dahil nga nag-iimprenta dito nang gagaling ang mga pangpinansa nila ng gera. Hindi Amerika, hindi China. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Kaya paano ngayon yung bankrupt na rin ang Israel? Paano silang makikipaggera? Dahil yan, alam ko lahat ng mga, kaya pinag-aaralan ko lahat ng kilos nila eh. Ako nandyan lang pahiga-higa. Pero yung utak ko, mas kinagabi yan, umaandar ang utak ko. Sinasaliksik ko yan. Kaya napakahirap niyan. Kaya iyan, kayong military, kung gusto ninyo, kung ayaw ninyo, yung patakaran ko, ay di bahala kayo sa buhay nyo. Dahil yan, iuutos ko. Sige, blast them out. Yan ang sasabihin ko. Pagpapatayin kayo. Kung lalaban kayo, kung ipagtatanggol ninyo yung Marcos na yan, sige, pagpapatayin na ninyo yan. Pananagutan ko yan. Ano kabigat yun? Kaya yan, taranta na sila. Mga tahimik na sila. Lalo na yung Congress na yan, tahimik na yan. Kaya kanya-kanya silang paraan kung paano makakaligtas. Hindi kayo obra sa akin. Yan sinasabi ko sa inyo. Ako nag-iisa. Kaya yung mga troll na yan, yung mga vlogger na yan, mga matitinding kwan ng mga bayaran na yan, doon kayo sa Guantanamo. Ngayon yung mga troll, papabartulina ko kayo. Dahil lumalabas sa inyo, mga masasama, mga wala sa katotohanan. Kaya doon kayo, yung taiihi ninyo, kasama ninyo, doon sa Bartolina. Kala nyo, ganun lang ako
Ngayon, lumalabas na yung tapang ko. Dahil tapos na yung trabaho ko eh. Oh. Patapos na. Nandyan na yung nakasunod. Lilitaw na siya. Oh. Paano yung gagawin nyo? Oh. Hindi ninyo alam kung sino yung nakasunod sa akin. Eh, napakabigat nun. Eh, itong mga religion na ito, mga bulaan lang ito, hindi nila alam. Wala silang alam ng katotohanan. O, sige na.